Isang masayang araw po. Ito ang ating gagawing third breeding pen muna. Nandoon lang po ito sa may unahan. Ito yung dati nating pinagpagalaan ng mga palakihin. So aayusin po namin para maging breeding pen number 3. Hindi po muna natin gagamitin yung sa likod kung saan nanakawan tayo. So may 5 na po tayong dumalaga dito at ito po yung mga inahin naman na nakaanak na ng minsan na itawid na dito at si Batik po ang gagamitin nating bulugan. So expect po natin na sa magiging mga biik natin dito marami ang mga spotted na lalabas. Gawa po ng yung lahi ni Batik ay lalabas dyan. So dito po sa may unahan lang ng farm ito, kaya po dito kami naglagay noon. Ito ang una naming area na ginamit. May 2 pa tayong dumalaga na mas bata, kaya nakahiwalay po muna sila dito sa katabing kulungan lang. Next month na mag-8 months na sila, tsaka natin isasama. So kung hindi man po makastahan kaagad, 9 months na makakastahan. Ganun po ang ginagawa namin practice pag 8 months tsaka isinasama. Kung man po lumampas, 9 months ang unang kasta para po safe na hindi masyadong bata. Ito naman po yung pinaglulutuan natin ng soya na baka sa future ay hindi na natin gagamitin kung talagang maayos yung lalabas dun sa ating pag-ferment ng soya. So dito po kami nagluluto ng soya, 2 kawa ang ginagamit. Magkasunod pong lalagyan yan, tapos tutubigan lang. Kaya lang po habang niluluto, hinahalo rin para yung nasa ibaba ay hindi naman po nagtututong. Yun po ang ginagamit naming panghalo, parang sagwan sa bangka na kahoy. Kasi noong una po pala ang ginagamit namin, kaya lang sabi ko baka mag-crack yung kawa dahil bakal po ang nagtatamaan. Kaya nag-shift kami, gumawa kami ng panghalo na kahoy, gawa po dun sa mga lumang sinepa na halos 1 inch by 8 inch po yan, galing doon sa lumang bahay. At ito po ang magiging extension ng breeding pen. Tuloy-tuloy po nating aalagaan muna doon yung ating mga inahin at bagong breeder. Yan po ang kanilang magiging rainy season area. At sa summer naman po, itong gagamitin natin. Ito po ang pinakauna naming breeding pen actually. Kaya nga lang po, last year nagkasakit yung ating mga alaga at dito po grabe yung mga naging sakit. Kaya po pinagpahinga namin. Ilang beses na po nasabugan ng apog na may asin ang areang ito. At ayan, hinayaan po naming mag-wild ang damo para po makapagpahinga talaga ang lupa. Kaya next year po, magagamit na ito. Pag nag-summer, ay dito namin sila ilalagay. Kaya maayos na po yung pakainan. Ang magre-remedyo lang po tayo dyan, gagawin nating itataas rin natin yan para po hindi na nagdudumi yung pagkain. Kasi po yan dati ganyan lang ang gawa namin, napakababa po nung kainan, mabilis pong magdumi yung kanilang pagkain. Ito po yung ating isa pang junior boar, hindi pa siya nate-testing. Kaya po dito muna siya. Ayan, kompleto na po ang pakainan nito. Meron na rin pong painuman para sa biik at para sa mga breeder. So pasyal naman po tayo sa iba pa nating mga alaga. So ito po yung ating mga matandang inahin dito sa breeding pen 1.
Yan po. Nag-awat kami kaya maliliit na lang po yung ating mga biik dito. At yun nga po ang kanilang pakainan. Ganyan din po sila hinuhuli pag kailangan na namin kunin. Kaya po ayun yung maigsing pansara. Bibigyan po ng pagkain dyan sa loob. Pag pumasok sila, isasara na po yun. Hindi na sila makakalabas, pipiliin na po ang kailangan naming hulihin. Ganyan din po ang sistema pag nanghuhuli tayo ng mga panlitsyon para po hindi malawak masyado ang lugar. Kukulungin po namin sila sa ganyan. Pagkatapos po ay doon pipiliin yung mga kailangang sizes ni ka-farmer. Yan po, nakakain na. Sarap na ang pamamahinga ng ating mga inahin dito sa ating breeding pen number 1. At dito po sa tabing kulungan, yung ating palakihan, may isa po tayong inahin. Nakita po ni Mariano na may sinunggabang biik at namatay po yung biik. Hindi po ako sure kung talagang may nararamdaman o bakit bigla yung magiging practice niya ng cannibalism. Buntis po kaya hindi natin pwedeng alisin pa yan. Tinawid na muna namin dito. Dito na po siya manganganak at obserbahan po natin. Yan po, bakante pa itong mga kulungan natin dito. Maliban dun sa nasa sulok na ipinakita ko nga pong pinaglipatan namin nung mga naunang inawat para po magamit namin yung winning pen 1A at fully utilize natin kasi sasampu lang po sila. Sayang naman kung yung buong lugar ay kanilang ginagamit. So dito po namin ini-stack yung mga soya na inihahatid. Yung pong dun sa may lutuan, yung po sa likod ng canter, dun naman namin ini-stack yung mga soya na hinahakot namin. Kasi po yung pag kami humakot, i-spray yung sasakyan, ipapasok namin. Pero yung deliver po, dun lang sa labas yung sasakyan, may side gate po yung dating rabbitry, kaya po doon lang papasok yung mga ipapasok yung mga sapal, hakot lang po namin papasok. Pero yung sasakyan po, hindi papasok dito sa loob ng farm. So silip po ulit tayo dito. So ito po yung ating pangalawang mga winalay, sila ang nandito sa 1A. So 40 heads po ang mga yan. Dun po sa 2A, nandun po yung una nating iwinalay dahil nga nung una po ay may laman itong ating 1A. So 38 heads naman po yung mga yon. Yan po, triplets ng kambing natin. So may laman na po ang 1A, 40 heads. Bata po ng mga 3 weeks ito. Ito po yung ating 2A, 38 heads. Ito po ang ating panganay sa mga ating iwinalay. At ito pong number 3 ay may laman na ring 40. So ito po ang pinakabunso. Naiwalay lang po ang mga ito kahapon. Dahil nga po may paparating na bagyo, winalay na namin para mas maluwag ang kanilang lugar, maluwag din po ang kanilang silungan. So yan po. So, after ng ano po niyan, bibigyan na namin ng second dose ng Respisure. So yan po, almost 120 heads na po itong nating nakahiwalay pang November at December. Meron po tayong iwawalay by mid-October.
So yung iwawalay natin by mid-October, doon na po sa 1B pupunta. At kung maiwawalay pa po tayong November, doon na po sa 2B pupunta yung mga yon. Ito naman pong mga bata nating inahin ay nababawasan na. Itinatawid nga po namin doon sa ipinakita ko nauna na breeding pen number 3. So, lahat po ng laman ng kulungan na to ay ililipat namin doon para po bakante na ang kulungan na to ng mga batang inahin at yung matatanda po ay mailipat natin dito para makapagpahinga po yung kanilang summer area. Nag-uulan na po, nandun pa yung mga inahin nating nakatatanda. Gawa nga po ng nanakawan tayo ng baboy dun sa likod, na puwersa po ako na gamitin ng wala sa plano itong ating spare na area. So ganyan po ang aming naging adjustment. Yan po, pakainan din ng biik. Yan po ang pasukan. At pag ano nga po ay isasaray ang pangulong para hindi makalabas yung aming mga intention na hulihin. At dito po sa dulo, nakapwesto ang ating mga middle age na inahin. Dito sa breeding pen number 3, may 5 lang po silang kasama dito na mga first time mommies. So puro po nakaanak na ang mga laman nito. At dun po sa may likod ng shed, may nakakulong po doon, bagong anak po yon. So kadalasan po pag ganyan at ginugulo yung bagong umanak, ikukulong namin sila mga 3 to 5 days para po makadede ng maayos yung mga biik nang hindi ginugulo ng mga ibang inahin at yung iba pong biik na sumusubok kuminsan makidede sa bagong umanak. Doon po sa dulo, try nating lapitan, huwag sanang mabulabog. Busy po siya. Nagne-nest building. Ibig sabihin po niyan, malapit na yung umanak. Yan po ang mapapansin ninyo sa mga alaga nating native. Pag po malapit ng umanak yan, pupulot po ng damo yan. Dayami, kung ano pong materialis na makukuha niya, at gagawa po siya ng pugad. Yung mga hybrid po, kung mabibigyan ng pagkakataon, ay magpupugad din ng ganyan. Kaya lang po, dahil nga intensive ang pag-aalaga ng mga hybrid, naka farrowing at gestating pen po sila, kaya hindi natin nakikita yung practice na yan sa mga hybrid. Yan po, mag-iipon siya ng nesting material, pero yung pong nesting material niya yan ay aalisin namin, papalitan po natin ng dayami. Kasi po matigas yung kahoy ng damong yan at kuminsan nga namamatayan tayo ng mga biik dahil naiipit po dun sa mga sanga at hindi po makagalaw. So yan po ang ating sharing dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.